Kilalanin ang ating mga alagad ng batas at mga lider ng lipunan na handang protektahan at gabayan ang ating sambayanan, tagapamahala ng katahimikan, seguridad at matatakbuhan sa oras ng pangangailangan, kasama ang ating magigiting na kapulisan ng Calabarzon at mga opisyales at lider ng ating komunidad sa programang Usapang Pulis at Komunidad sa Calabarzon. Isang maganda at mapagpalang araw po sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa Calabarzon, Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig ng mundo. Ngayon po ay araw ng Lunes dito sa Pilipinas, August 19, 2024. Narito na po ang programang bubusog sa inyong agahan sa umagang ito. Ang talk show na patok sa talakayan at kalaman ng napapanahong impormasyon at issue sa seguridad, katahimikan ng ating komunidad dito lamang sa programa ng Police Regional Office Calabarzon at Regional Police Community Affairs and Development Unit Calabarzon. Usapang Pulis at Komunidad sa Calabarzon. Ako po ang inyong tagapag-ugnay, Patrolman Jomar Danao. Samahan niyo po kami sa aming programang UPK Calabarzon o Usapang Pulis at Komunidad sa Calabarzon. Mapapanood sa aming mga social media accounts. Buksan lamang ang aming social media accounts na naka-flash sa inyong mga screen ang FB page, Twitter at YouTube ng Police Regional Office 4A at FB page ng PKG Calabarzon New Account, YouTube channel RPKDU Calabarzon, TikTok at Instagram accounts. Sa ngalan po ng 14,000 strong members ng Police Regional Office Calabarzon sa pamumuno ng aming Regional Director na si Police Brigadier General Paul Kenneth T. Lucas at sa Direktor ng PKG Police Brigadier General Restituto Arcangel. Muli magandang araw sa inyong lahat. At para naman sa mga nais dumulog sa inyong pambansang pulisya ng mga reklamo at sumbong, bukas ang aming tanggapan upang kayo ay matulungan. Maaari kayong tumawag o mag-text sa isumbong sa numerong 0917-847-5757 at 0919-160-1752 or mag-comment dito sa aming PNP Complaint Hotline Facebook page. Ngayong umaga ay makakasama at makapanayam natin ang Deputy Chief of Police ng Sariaya Municipal Police Station na si Police Captain Primitivo Ramirez. Kumusta po kayo, sir? Ayos naman po, sir. Kumusta naman po ang ating mga kasamahan sa Sariaya Municipal Police Station, sir? Sa ngayon naman po, sir, ayos din naman po yung aking mga kasamahan sa aming himpilan. Thank you po, sir. Bago po kita tanungin, sir, sa mga accomplishment nyo, pwede nyo po ba kami bigyan ng konting background o geographical profile ng Sariaya po, sir? Okay po. Ang Sariaya po ay isang Class A municipalities na wherein ito ay matatagpuan sa 2nd District ng Quezon Province. At ito po ay merong 43 barangays na may land area na 212.16 square kilometers na may populasyon na 161,868. At ito po ay pinamumunuan ng aming Honorable Mayor Marcelo P. Gayeta. At ang aming police to population ratio ay 1:2,500. Thank you po, sir. Ngayon naman po ay tatanungin kita kung ano po ang mga administrative at operational capabilities ng Sariaya Police Station po, sir. So, when it comes naman sa administrative and capabilities of sa ang aming police station, ito po ay meron po kaming items wherein long firearms, meron po kaming 41. Sa short firearms, meron po kaming 63. Sa vest, meron po kaming 62. Sa mobile, meron po kaming 4. Motorcycle, meron po kaming 7. Handheld radio, meron po kaming 12. At isang base radio po. Thank you po ulit po, sir. Ano naman po ang inyong mga pinagmamalaki na administrative at operational accomplishment ng inyong police station, sir? Unahin po natin ang administrative accomplishment po, sir. When it comes naman sa administrative accomplishment, meron po kaming 72 regional awards at meron po kaming commendations na 307. Sa operational accomplishment naman po, meron po tayong operations sa RA 9165 na 45. Wherein 54 po ang ating arrested at ang weigh ng ating grams ng shabu na nakuha is 422.22.
na nagkakahalaga po ng 5,600,017 at 44 centavo po. Sa illegal gambling naman po, meron po tayong 26 operational accomplishment wherein 29 po ang ating nahuli na tao at ang nasamsam na amount ng halaga ng perang dun sa illegal gambling na yon ay 18,779. So other wanted person naman po, meron po tayong 5 operation at meron din po 5 tao na tayong nahuli. Sa wanted person naman po na most wanted, ay meron din po tayong 5 at meron din po 5 taong nahuli. So sa RA 10591 naman po, meron tayong 5 operational accomplishment, as well as doon sa BP6 meron tayong isa, sa RA 10593 meron isa, saka sa RA 9175 meron din po tayong isa. Ano po bang madalas na krimen na nangyayari sa inyong mga nasasakupan, sir? Saang lugar po ba ito madalas may krimen po? Actually, sa ngayon po, ang aming prevalent crimes sa Sariaya ay ito pong murder. Na wherein wala naman po siyang specific na lugar at ay bagkus minsan hindi naman to madalas din nangyayari at ay paminsan-minsan may mga pagkakataon na may magkasunod, pero manageable naman po yung ating pagtupad ng ating peace and order doon sa aming lugar. May mga crime prevention strategies po ba kayong ginawa para mapigilan ang mga krimen na nangyayari sa inyong nasasakupan, sir? So, bali, yung crime prevention namin, yung ating 24/7 na patrolling, as well as doon sa nakikipag-ugnayan din po tayo sa ating mga barangay officials para sa mas ikakaganda at ikakabuti ng samahan ng bawat na nanunungkulan doon sa bayan ng Sariaya. At ganun din po doon sa mga convergence area natin na wherein tayo po ay nag-assist sa kanila doon sa mga kailangan nilang dapat nating ibigay na serbisyo sa kanila. Kaya nga po, sir, mahalaga po talagang patrolling sa sir, kasi diyan po matatakot yung mga sir, mga gumagawa ng krimen po, sir. Kasi pag may nakita silang pulis sa lansangan, medyo may iba-iba po yung mga gustong magbalak na gagawa ng kasamaan. Okay po, sir. Kamustahin naman natin kung paano ang pagtalima nyo sa mga policies and program ng ating Chief PNP. Paano po ninyo pinapatupad ang no cellphone policy during tour of duty sa inyong police station po, sir? So, actually dyan sa guidance ni Chief PNP na no cellphone policy, meron kasing pagkakataon na hindi naman natin maiwasan na gumamit ng cellphone. Pero ito ay ginagamit lang pagka ito ay, like for example, emergency. Just in case na merong mga importanteng tawag galing sa aming Tactical Operation Center na wherein may mga ipapahuli o ipapa-flag down na vehicle na wherein yung ating mga patrollers na sa labas. So that's the time na pwedeng gamitin yung cellphone ng ating mga kasamahan. So yun po yung aming aksyon dun sa programa ng Chief PNP na no cellphone policy po. Ang garbage segregation ay napakahalaga upang mapanatili natin ang kalinisan sa kapaligiran at maiwasan ang contamination, mabawasan ang polusyon at maiwasan ang paglaganap ng sakit, sir. Lalo na dyan sa police station po ninyo, sir, na pinupuntahan po ng mga tao na kumukuha ng police clearance, di po ba, sir? So pagdating naman dyan sa garbage segregation na yan,